Ayan, ayan. Ayan, okay na, ha? Kanina pa ako bungol dito lang. Hindi kasi may senyas eh. Ayan. Alamin nga natin ang latest sa Eastwood. Ayan na, Naku. alam mo, may critical pa ang ano dyan. Hindi masyado nabalita yung sunog sa condominium sa Eastwood, ha? Yung Olympic Heights ba yun? Yes, Ayan, Lakay. oo. Oo. Anong report At, ni Val? Alamin natin, Lakay, ang follow-up report sa nangyaring sunog nga dyan sa may Eastwood Olympic Heights at Tower 3. Dyan po yan sa Wow. Quezon City. RH5, Val Gonzalez. Val, anong latest dyan sa sunog na yan? Sister Ella at Mayor, wala pang kumpirmasyon mula sa Quezon City Fire Department kung totoo ang post sa social media ng isang uploader na si Sarah Neri na marami di umano ang biktima ng sunog na sumiklab sa Eastwood Olympic Heights Tower 3 sa barangay Bagong Bayan, Quezon City nung nakarang linggo. Ang sunog na nangyari nung Huwebes, June 18, ay isang sunog na hindi nabigyan ng malaking coverage ng media dahil sa maging sa report ng Texfire Philippines, isang private fire volunteer organization, ay simpleng rabies fire lang ang impormasyon na kanilang ibinigay na detalye. Oo. Silang ipinost sa kanilang Bible page na isang gusali pa lang nasusunog, kundi ordinaryong basura lang na sumiktab daw. Wala na ring follow-up at report na inilabas ang Quezon City Fire Department tungkol dito. Ito ang isa sa dahilan, Sister Ella at Mayor, kung bakit walang nag-cover na media at kung meron man ay iilan lamang dahil sa alas 12 na ng tanghali nang ito'y mapansin dahil kumalat na ito sa social media at kumalat na sa online. Samantalang dakong alas 6 pa ng umaga nang mangyari itong sunog. Kinokontra ng uploader na si Neri ang report na wala rin isang casualty daw sa insidente at sa katunayan aniya ay 4 sa kanilang mga kasamahan sa condo unit na tinutuluyan ng kanyang pamilya ay nasa ICU pa sa isang ospital. Pero batay sa pahayag ng isang taga Quezon City Fire Department na ayaw nang magpabanggit ng pangalan, rumisponde daw sila sa nasusunog na 29 na palapag na condo building pero Wow. hinarap daw sila ng mga gwardiya ng Eastwood City. Wala. Maging ang mga ambulansya daw ay ayaw nilang papasukin para tumulong at gampanan ang kanilang trabaho. Ito daw ay dahil mayroon naman daw silang sariling emergency rescue team na papayag lamang daw na makapagtrabaho ang maraming mga bumbero at volunteer paramedics nang hindi na makayanan ng Eastwood City ang sitwasyon at marami na ang kailangang i-rescue. Wala pa ngayon, Sister Ella at Mayor, na binibigay na eksaktong bilang ang BFP Quezon City kung gaano karami ang mga nasugatan at apektado ng sunog na nangyari sa Eastwood Olympic Heights Tower 3 na ang lumalabas na developer ay ang Mega World Corporation. Ako si Val Gonzalez. May report nga na may nadala sa Quirino Medical Center, ha? Ayan, at ilang pang kalapit na ospital dyan. Siguro i-follow up natin dyan, ha? Alamin natin talaga kung talagang meron. At yung mga kamag-anak. Oo, nakikipag-ugnayan na ang Desiree News Mayor dito sa nag-upload. Itong uploader na si Sarah Neri para malaman yung iba pang mga detalye dahil Mayor, napakahirap kumuha na ng detalye dito sa Quezon City Fire Department. Magmula sunod-sunod na mapagtatanggal yung kanilang fire marshal dito sa Quezon City, kasunod nga nung mga pinag-iimbestigahan. Alam naman natin, Mayor at Sister El, kung ano yung mga kontrobersiyang nangyari sa fire protection, kaya napakahirap ng kumuha ng impormasyon. Kanina'y nagtungo ako dito sa gusali ng Quezon City Fire Department dito sa 3rd floor ng isang National Government Center dito sa loob ng Quezon City Hall. At itinuro naman ako dahil alas 8 pa raw sila magbubukas. Itinuro ako sa sa isang sangay nila doon sa ibaba. Nung ako magpunta, tinuro uli ako doon sa chief ng kanilang investigation section na si Police Senior Inspector Bernardo Soriano na wala naman sa kanyang opisina. In short, pinagpasapasahan ka. Nagkaroon ng news blackout, Val, ha? Tinago. Tinago, mukha. Wala naman sigurong news blackout pero ang nakapagtataka, Mayor, ang isa kasi dun sa guide ng mga miyembro ng media dito sa buong Capital Region, Mayor, ay yung Texfire Philippines. Dahil sila yung mabilis na nagpo-post ng mga nangyayaring sunog, 24 oras yan na nasa kanilang Viber page. Pero itong insidenteng ito ay nagbukhang malit lang dahil ang nakalagay yan, pinapakita ng Desiree News Television ay simpleng nasunog lang na basura.
So hindi rin ang binanggit lang ay Pero, Val, hindi rin binanggit Mayor kung na ito ay isang gusali pala yung nasusunog. kung nasa 29 floor ka mo, ha? Ayan, mataas yan. May kilala tayong nakatira dyan sa, ayan, tama-tama Olympics. Di ko na alam kung anong floor, pero 20 up yung ano niya, yung condo unit niya dyan. Abay, kung simpleng basura, may mga fire, fire sprinkler yan, di ba? Yung pagka may na-detect ko kusang mag-ano yan Di ba gumana yung water sprinkler niyan? Detector. Oo. Smoke detector. Base doon sa impormasyong aking nakalap Mayor, dahil may kausap ako isang bombero kanina pero ayaw na magpabanggit ng pangalan dahil ayaw din niyang siya ay maapektuhan din yung kanyang trabaho. Ang kanyang binabanggit Mayor, yung sunog ay nangyari doon mismo sa may basement. Sa basement. Basement. Paano nakarating sa 29 floor? Sabi mo 29 floor kanina. So, siguro katindi yung sunog na nangyari doon sa basement Mayor, kaya kailangang i-rescue yung mga residente dahil alam naman natin yung sunog at yung makapal na usok Mayor, may mga video kung nakita, makapal na usok, kulay itim, siyempre pataas yun Mayor, so maapektuhan yung mga nandun lahat doon sa nabanggit na gusali Mayor. At binabanggit pa nitong uploader na si Sara Neri Mayor, Sara Neri. rescue ay dinala yata doon sa may pinaka-ituktok, nasa ilang minuto lang daw na pinahiram ng oxygen at kahit na hirap na itong huminga. Siguro naman dahil doon sa dami na siguro Mayor, nung kailangang i-rescue ng mga sandaling yun, kaya limitado siguro yung gamit nilang mga oxygen, kaya limitado rin yung naibibigay doon sa mga nare-rescue nila na mga residente ng nabanggit na condominium building Mayor at Sister L. Doon sa nakamong report, Val, ilan daw ang dinala sa ospital? Mayor, hinihintay ko pa kung mabibigyan tayo ng kompletong detalye mismo ng Bureau of Fire Protection dahil sila lamang yung tanging mayroong kompletong detalye nitong mga ganitong mga impormasyon Mayor, pero hindi natin alam kung mabibigyan tayo at hinihintay natin. Actually, nandito pa ako Mayor mismo, dito sa may Quezon City Hall mismo, dito sa lungsod ng Quezon Mayor. At saka tanong nga rin sa Bureau of Fire, Val, may gadget ba ang Bureau of Fire pagka nasunog ay building? Nasa Tuktok. halimbawa, ang tataas ng building natin, may mga 40, 50-story buildings. Paano sila makapag-responde sa mga sunog sa itaas? Ang Quezon City Fire Department Mayor ay meron silang ladderized na fire truck Mayor. May ladderized na fire truck nila, pero limitado lamang ito, hindi kayang abutin yung 29 floor. Hanggang anong floor lang yung ladder nila? Noong ilang taon na nakalilipas, Mayor, ang isa doon sa na-acquire ng Quezon City Fire Department, Mayor, ay ang kaya lang abutin, kung di ako nagkakamali, ay nasa 12 to 15 floor. Diyos ko, ayan. Siguro yan pa ang dapat ayusin din ng Bureau of Fire. Ayan, ano ang gagawin pagka nasunog ang nasa top floors ng mga matataas na condominium, mga buildings na Val? Kasi di ba Lakay, yung iba sa ibang bansa, may chopper sila, yung may binubuga talaga May kakayahan ba tayong ganun? Although ang Quezon City Fire Department Mayor sa pamamagitan ng Quezon City LGU ay nakapag-acquire ng unmanned na firefighting robot. Pero limitado rin yung galaw Mayor, hindi rin siya pang condominium kundi pangpasok lamang siya doon sa unang palapag ng gusali na hindi na kailangan pang pasukin Mayor ng bumbero, kundi may camera yung machine, yung robot, at nakakapagbuga siya ng tubig doon sa nasusunog na parte, pero hindi rin siya pwede sa isang condominium o sa taas ng isang gusali gaya ng condominium building Mayor. Baka pwede nga pag-isipan na Bala sa mga LGUs, yung mga matataas na mga building na ganyan, dapat may swimming pool sa rooftop. Ayan. para Totoo yan, Cecil. May pelikulang ganyan. Pelikula ni Steve McQueen, nasunog ang high-rise building yan. Luma ng pelikula yan. Ang ginawa, pinasabog yung yung swimming pool para boba yung tubig, para maapula yung apoy. Steve McQueen yan. Gusto ko yung Mulakay. Towering Inferno yata ang title nung movie na yan. Tama ba, Dr. Ruel Aguila? Ayan, Steve McQueen pa yan, patay na yon.
Okay, Bala. Maraming salamat. I-follow up mo yan. Thank you. Bakit magsasagawa pa tayo, Mayor, ng follow-up. Ako si Val Gonzales. Back to you, Mayor at Sister El. Natawa ka, sister, pero